Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pagnonobena at ngayon po ay ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Sa magkasunod na araw, atin pong narinig ang pangalan ni Juan Bautista. Yung pangalan na kung saan nung kahapon ay ipinakilala ni Jesus, no, at sinasabi niyang bagamat si Juan Bautista ay nagpapatotoo. Kahit hindi niya na kailangan ng patotoo, pero tinatanggap niya ang patotoo ni Juan Bautista na siya ang sugo ng Diyos. Ngayon, sa ikalawang araw, andi dito muli. Kung sino po dito ang mga matagal nang nakakapagsimbang gabi? Mga 5 years pataas na nagsisimbang gabi. Mga baguhan kayo lahat? Hindi nyo na naman alam, lutang na naman kayo. Ang bihira. Kasi hindi, sana sinusubaybayan natin lagi, tapos inaalam natin, ano ba yung kwento nitong Kapaskuhan na ito. Kasi binabalikan lang, mayroon tayong 4 na linggo, di ba? 4 na linggong paghahanda. Ayaw nga lang masindihan ng ikatlong kandila. Makatulog pa. Tapos mayroon tayong 9 na pagmimisa di Galyo o simbang gabi para sa araw ng Kapaskuhan. Paghahanda ang lahat ng ito. Pero sinasabi sa atin, pag-aralan, pagnilayan natin sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw ng mga kwento. Kung hindi po natapat na linggo, itong ikalawang linggong ito, yung regular na kwento, ang maririnig natin ay tungkol saan?
Tungkol saan ang ikalawang kwento? Ikalawang araw. Kung taon-taon nakakapagsimbang gabi kayo, tungkol saan? Ha? Ano daw? Kalendaryo? Salin lahi. Yan. Tungkol sa salin lahi, lagi po yun. Sa ikalawang araw, yung genealogy na tinatawag o salin lahi, yung napakahabang mga pangalan na pinagmulan ni Jesus. Yun yung ikalawang araw. Pero dahil mas mataas po ang sa liturhiya, yung na sinusundan natin, mas mataas ang linggo kesa doon sa liturhiya o mga pagbasa sa Misa de Gallo. Kaya ito yung narinig natin na kwento. Malinaw po? Sige, tingnan natin. Tanungin nyo nga po muna yung sarili, yung katabi po ninyo. Sino ka? Pag tinanong ka ba na kung sino ka, masasagot mo ba ng malinaw kung sino ka talaga? Sabi nga sa mga psychology, ito yung kailangan mong malaman, masagot, who am I? Sino ako? Ano yung identity mo? Sino ka? Kasi hanggat hindi mo yan nasasagot, hindi mo rin malalaman yung purpose mo sa mundong ito, hindi mo makukuha yung kagalakan na dapat mong maranasan. Hinahanap-hanap ng tao yung kung ano yung magpapaligaya sa kanya. Na nakakalimutan na babalik ka lang doon sa identity mo, tanggapin mo kung sino ka, magiging masaya ka, magiging malaya ka. Sige nga, sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, sino ka ba? Sige, tingnan natin. Sa Ebanghelyo, bukod sa ipinakilala si Juan, mismong si Juan, alam niya kung sino siya. O pwede sana niyang akuin na yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao. Kasi sabi, sino ka ba? Ikaw ba si Elias? Pag sinabing si Elias, powerful yan. Magaling yan. May kapangyarihan yan. Nakakagawa yan ng talagang kababalaghan o himala. O sabi, ikaw ba yung propetang hinihintay namin? O pwede rin naman, akuin niya rin na, total, sinabi nila, ako na to. Pero sabi niya, hindi ako yan. Siya lang ang tinig, siya lang ang boses na nagsusumigaw at sinasabing, paghandaan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Parating ang Mesiyas, hindi ako ang Mesiyas. Nakukuha ba? Kaya, ginampanan niya ang kanyang misyon ng malinaw sa kung ano siya sa kwentong ito. Nagbibinyag siya, pero mas kailangan yung binyag ng isang darating. Nagbibinyag siya sa tubig, pero yung parating magbibinyag sa Espiritu Santo. Diba? Isang aral na kailangan natin matutunan kay San Juan, itong katangian na ipinapakilala sa atin. Kung gusto natin maging masaya, gampanan mo kung sino ka, kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Walang taong magsasabi na hindi ko alam at hindi ko kilala ang aking sarili. Kapag sinabi mo yan, hindi mo talaga masusumpungan yung kaligayahan na dapat mong maranasan. Ngayon, tingnan natin.
Kung kilala natin ang ating mga sarili, magiging maayos ang ugnayan natin sa loob ng tahanan, sa lipunan. Isa lang ang tagapagligtas. Isa lang ang Mesiyas. Si Jesus yan. Huwag mong agawin ang role ni Jesus. Ngayon, sino ka ba? Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay asawa ka, gampanan mo ang role mo bilang asawa. Yun yung identity mo. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi sa mga pagbasa natin, no? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Yan ang role mo. Maging ina. Yung babae, no? Yung babae, maging ina. Magpadede ka. Kaya nga yung purpose ng katawan din natin, kailangan alam mo yan eh. Para magbigay ng buhay. Kung ikaw yung lalaki, ikaw yung asawa, gampanan mo ang pagiging ama. Narinig natin, mga tatay, mga ama, huwag niyong pagmamalupitan ng labis, huwag niyong hihigpitan ng labis ang inyong mga anak. Magpakaama kayo. Sa mga anak, anak ka. Ang role mo bilang anak ay sumunod sa iyong magulang. Huwag mong baliktarin na ang magulang mo ang dapat sumunod sa iyo. Hindi ikaw ang magulang. O kaya, ano nangyayari? Nagpapalit-palit. Nagkakagulo-gulo ang role natin. Ang gustong masunod, nanay. Kaya yung tatay, naghahanap ng ibang kaharian na kung saan niya mai-express yung pagiging ama ng tahanan, hari ng tahanan. Nanahimik na naman. Tahimik ba o tulog? Ano ba? Kahit nga sa lipunan, di ba? No? Sa lipunan, ano nangyayari sa lipunan natin? Nagnanakaw tayo. Hindi lang ng mga material. Nagnanakaw tayo ng identity. Sige, tingnan niyo yung mga Facebook account ng mga kakilala ninyo. Alam ninyong hindi sila yan. Bakit parang unsexy niya ngayon? Hindi naman talaga siya sexy. Diba? Yung profile pic nga lang, iba eh. Ginawa mong cartoon ang sarili mo. Ginawa mong AI. Tama ba? Artificial, no? Kasi ito yung gusto mong maging. Pero hindi talaga ikaw yan. At marami sa lipunan natin yung nakukonfuse kung sino ba talaga siya dahil sa pressure. Napipressure na ang gustong tanggapin ng lipunan ay ito, ganito ang itsura. Kaya yung iba nababaon sa utang, magpatangos lang ng ilong. Kung pangu ka. Yan eh. O ano-ano mga pinagtitik para pumuti lang. Sa dami ng chemicals na pinasok natin sa katawan natin, o ayan, ang dami nating sakit. E kung nagpakatotoo lang tayo, ayon sa kung paano tayong nilikha ng Diyos, masaya ang buhay. Kaya hindi nagiging okay, no? Yung mga mag-asawa. Kasi hindi nyo ginagampanan yung ayon sa kung ano ang role na dapat ninyong gampanan. Kaya na sabi ko kanina, dapat ang babae nagsasubmit sa kanyang asawa. Pero ang babae, gusto siya masunod, gusto siya ang magdikta, gusto siya ang
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Di ba yung mga ganyan yan, no? Yung mga pabida, yung wala lang, gustong ipakilala ang kanyang sarili na siya yung magaling, siya yung the best, siya yung mahusay, siya yung makakapag-ayos. Pero at the end, wala. Lalong pumapalpak. Paano talaga tayo magiging masaya niyan sa Pasko? Dahil hindi natin matanggap na siya mas mahusay, hindi natin matanggap na siya ang nagdidesisyon, kaya hiwalay na lang tayo. Kanya-kanya na tayo. Mga kabataan, mga naririto, mga bata, anak kayo ha, anak kayo. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Yun ang dapat ninyong gawin. Kahit nga minsan sa simbahan, no? Dapat alam natin kung ano yung role na ginagampanan natin. Member tayo. Hindi tayo ang coordinator. Member tayo. Matutong sumunod. Kaya nagkakalabo-labo din kami minsan sa simbahan, no? Kasi wala eh. Nahihirapang mag-submit yung iba. Nahihirapang sumunod. Mahihirapang simple instructions, ayaw sundin, kasi ito yung dapat, ito yung maganda. May mga panahon na kailangan mo rin tanggapin, na kailangan mo mag-laylo na. Kailangan mo rin magpaubaya. Kaya nga si Juan Bautista, sa ngayon itong ginagawa niya, pag dumating ang Mesiyas, alis na siya. Pasok, ikaw naman. Nga lang, dahil nga pag pumapasok na sa ulo natin itong, wow, iba pala ang dating kapag sikat ka. Iba pala ang dating kapag may power ka. Iba pala yung dating kapag ikaw yung nasa posisyon. Kaya, kahit hindi na ikaw dapat, inangahawakan mo yun. At nagagalit ka na kapag mayroong paparating. Diyan na rin pumapasok yung mga insecurities natin. Ay, nako. Tapos na yung panahon na ang bewang mo, 25. Tapos na yun. Ano ba yung dating waistline nyo? 32, 16, ang liit. No? Tapos na yon. Pero wag kang malungkot na sa tuwing tinitinan mo yung iba, na, alam mo namang mas bata yun. No? Alam mo namang mas iba yung panahon nila. Iba yung panahon mo, pero inihahanda natin dapat yung paparating. Kaya yung mga ugali ng mga henerasyon ngayon, hindi mo na paghandaan. Hindi mo rin kasi inihanda yan. Kaya muli, kung gusto natin maging masaya, ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, kilalanin natin at tanggapin kung sino tayo sa mundong ito. Naghihintay tayo sa ating tagapagligtas, sa isang Mesiyas, si Kristo, na isinilang sa Belen. Siya ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen?